Ikinatuwa ng isang grupo ang inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad sa 3 lungsod sa Metro Manila. Susunod daw rito ang Maynila at Navotas, pero sa Quezon City, bahala na raw ang mga barangay kung patuloy na ipatutupad ang kanilang curfew ordinance. Makibalita tayo kay Lia Manyalak del Castillo. Sunod-sunod ang naging pagdampot sa mga menor de edad na lumabag sa curfew sa Navotas, Quezon City at Maynila. Pero dahil wala pa sa wastong gulang, mga magulang nila ang inaresto. Hindi man utos na Pangulong Duterte, tinawag pa ito sa ilang lugar na Oplan Rodi o Rid Our Streets of Drunks and Youths. Pero sa utos ng Korte Suprema, hindi na muna maaaring ipatupad ang curfew sa 3 nabanggit na lungsod. The court, acting on the petition for certiorari and prohibition with an application for injunction and temporary restraining order, challenging the respective curfew ordinances of the 3 local governments as ultra vires for being contrary to RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, issued a temporary restraining order effective immediately. Ang grupong Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC na kumwestiyon sa mga ordinansa natuwa sa inilabas na temporary restraining order ng Supreme Court. Masaya po kami na pumanig yung Supreme Court sa petisyon namin na magkaroon ng isang TRO sa curfew ordinances. However, we also recognize that this is also just the first part of the battle. Labag daw sa batas ang pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad dahil ipinagbabawal daw ito sa Juvenile Justice and Welfare Act. Bawal din daw parusahan ng mga lumabag na menor de edad. Sa third offense kasi sa Manila City Ordinance, paparusahan ng 10 araw na pagkakakulong ang mismong bata. Sabi naman ni Manila Mayor Joseph Estrada, hindi raw niya otorisado ang curfew sa lungsod. The police never informed me about it. Tomorrow I'll call for our superintendent. Pero kung si Estrada agad na ipinahinto ang paghuli sa mga menor de edad na lumabag sa curfew sa Maynila, si Quezon City Mayor Herbert Bautista ibinigay ang desisyon sa mga opisyal ng barangay. Hindi raw kasi sakop ng TRO ang ordinansa ng mga barangay. Sa Barangay Batasan Hills, tuloy pa rin nga sa pagroronda ang mga opisyal pero hindi raw muna manghuhuli dahil sa TRO. Abisuhan namin sila, sasawayin namin na sa pagpasok sa kanilang mga bahay. At hindi katulad dati na aming silang diadala rito upang mapagsabihan. Ang lokal na pamahalaan naman ng Navotas, tiniyak na susunod sila sa utos ng korte. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.